Paudita na nga. Ganda ng story ng tatay mo. Oo pa, kasi yung pag-istorya nila nung mga sundalo sila, talagang hirap na hirap si tatay ko sa kanya. Dahil pinapasan niya. Ah. Dahil malaking tao si tatay ko eh. Ay, malaking tao. Oo. Oo nga po, si Senior Marcos medyo Maliit. maliit lang. Oo. Opo. Hanggang ganito lang niya. Ang balikat. Kaya pag itinatawid niya sa sapa, sa kwan, pinapasan niya. Malaki, tatay ko. Kwan pa. Malaki pa kay Elise. Oo ba? Malaki. Malaki. Ni Elise yung pinakatangkat kanya yun. Lala pagkwan. Kaya pag tatawid sila ng ilog, papasanin niya. Papasanin. Pag umuulan, Kasi may tama na nun. may tama. Tatlong araw dito sa Karanglan yun. Daw kapit tatay ka. Bago sila, Sa lugar po ni tatay niyo. doon sa bayan, sa Garado, sa Garay. Nag-stay po siya mismo sa bahay ng tatay niyo. Doon sa kapatid ng tatay ko. Kuya niya. Tumuloy po doon. Tumuloy sila roon. Kaya pala parang for return naman, nung naging presidente siya, ay naghumahabol na siya, pinahanap niya si tatay niyo. Nahanap Para niya. para subalit din naman. Makabawi. Makabawi, makaganti ng utang na loob. Utang na loob. Mabait po talaga yung Senior Marcos. Sabi niya daw kay tatay ko, huwag kang mag-alala. Magsasama na tayo hanggang puman tayo. Hindi ka naalis sa tabi ko. Opo, hanggang huling hininga na nila kuya. Pinakilala nga raw sabi daw ni Marcos itong taong ito, mas mahigit pa sa kapatid ko to. Ay, At siya ang nagbigay ng pangalawang buhay ko. Siya ang nangiligtas sa akin. yun po ako na niya. Yung utang Hindi. na loob niya, hindi na wala sa kanya. Hindi kayang bayaran kanya yung utang na loob ko sa kanya. Buhay kasi. Buhay ang Ang parang sinagip ng Oo, tatay niyo yung buhay niya. Kasi kung walang kumuha sa kanya doon, Mamatay doon siya. na siya. Oo, Kasi hindi siya makakalakad. hindi siya makakalakad. Yun ang naging utang na loob ng Hmm. anak niya. Malaking utang na loob ni Marco. Pati yung mga anak nga niya, ewan ko, ala na yung mga litrato ni sa amin yung pinagkukuha raw kasi yung litrato nila Imelda, tsaka yung silang magpapamilya na 4. 5 sila, pati si Marcos 3 lang anak Tapos siya, alay na, saan na napunta? Hindi naman na namin kinunat, yun naman, di naman. Yun na lang ang naiwan. Ay, yung papaayos, sabi nila, hindi naman naayaw. Meron pa siyang binigay ni Marcos na baso Kaso po, ginto pala yun. ay, Dalawa sila, nagto silang ganyan. opo. Nung mayari na nagsasaya na sila nung nayari na eleksyon, nung malabas na siyang nanalo, nagto sila. Kaso yung hawak niyang baso raw na yon, sa dami ng taong nakikikon sa kanya, Nabitawan niya. hindi, kinuha sa kanya. Sa dami ng taong nakikikuan at Hinawakan muna. dahil pinakilala nga siya ni Marcos na siya sa mga tao ni Marcos na mga maraming nag-interview, maraming nagkuhan sa kanya. Na ngayon, yung hawak niyang baso, hindi niya alam kung saan napunta. May pangalan niyo daw kanya. Ano pong pangalan daw kuya? Yung tatay ko, sa pangalan niya. Ay, Hilario Bautista. Para sa kanya pala. Sa kanya yung souvenir nga niya, kanya yung binigay nga ni Marcos yun. Ngayon, nahanap nila
Nahanap nga niya ngayon yung baso niya kung nasaan na dahil maraming araw nakikamay-kamay, nakikungkon sa kanya dahil sa dami ng tao. Nabitawan niya kung saan napunta. Ngayon tinatanong sa kanya kung nasaan yung binigyan ni Marcos sa kanyang Cup siguro. yung kanya yung Kopita, parang kopita. ng alak. Maganda. Magandang araw eh. Maganda kanya eh. Ayaw ko kanya eh. Kinuha sa kamay ko na eh. Nako, ba't tayo kanya, ba't binigay? Kayo lang dalawa ni Presidente ang may ganong. May ganon. Pinasadya po talaga. Pinasadya. Nako, hinahanap. Ala na. Siyempre, yung may nakakuha nun. Ala na. Sayang po. Tsaka, kumbaga, talagang para talaga lang sa isang tao yun sana. Makikita mo yung litrato pag bumalik ka, nasa bahay. Magkatabi sila. Pinapayungan silang dalawa. Diyan siya. Tinuturo niya yung ni Marcos yung mga siya naman tinitingnan siya ng tao. Pinapayungan sila. Doon sa bahay yung yan. Talagang kuya, parang yung respeto rin ng mga tao kay tatay. Dahil din kay Senior Marcos. Senior Marcos. Nakita nila na si Senior Marcos sobrang respeto kay tatay. Kaya pati yung mga nasa paligid niya. Respetado talaga nila si tatay. Hilario Bautista. Ayaw niyang magpatatawag ng presidente kay tatay ko. Ano lang daw po. Ano yun? Tawagan Meron lang silang nila. tawagan na sa Ilocano na tawagan nilang dalawa. Magkapatid, kabsat kanya. Magkapatid na tayo, araw niya. Huwag mo na akong tatawagin presidente. Ayaw na. Nasa bahay yung litrato nila. Diba, Hindi po siguro siya magpatawag ng presidente kasi ngayon utang na loob. Parang Kaya nandun yung hiya niya, yung parang kundi dahil sa'yo. Parang ganun po. Sabi nga niya daw sa mga tao, itong taong ito, kung hindi siya, wala ang presidenteng Marcos. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Mahirap na sakripisyo ang ginawa niya sa akin. Ganyan. Biro mo kuya, from doon sa pinagkitaan nilang, doon sa battle nila, ilang araw po nakasama niya si Senior Marcos na pasan-pasan niya hanggang dito sa Nueva Ecija. Ay, matagal meron sigurong ilang araw, 2 linggong araw na inaalagaan niya. Yung pa lang daw sa gera, doon sa labanan, dinapaan pa nga raw tatay ko yan eh. Dinaganan niya para wag tamaan. Kuya, hindi pa siya presidente nun, di ba? Hindi pa. Hindi rin alam ng tatay niyo Na na magiging presidente Oo. siya. At na parang nakakaano ng Sabi daw ni Marcos nung maghiwalay na sila at nayatid na ni tatay ko. Sabi raw niya, ayaw karaw niya. Pagdating ng kwan, magkikita tayo ulit. Kikita pa tayo. Hindi lang ito ang pagkita ta. Balang araw kanya makakatulong din ako sa iyo. talagang nagbitaw pala siya ng salitang gano'n. Tinupad naman niya, kuya. Tinupad naman niya, huli na. Yung huling kandidato niya. Pinahanap niya ngayon. Pinahanap kasi, kumbaga sa 20 years niyang panunungkulan bilang presidente, yung huling term niya lang doon. Huling term niya. Kumbaga bumawi. Katagal niyang hinahanap. Bakit kuya si tatay hindi nag-reach out kay presidente? Hindi siya pumunta para magpatulong. Ay kasi yung nakakuan siya ng relihiyon niya. Religyoso kasi siya. Si tatay. Sabi raw niya, lalo sa kanya. At kinukwento niya. Yan, si Marcos kanya. Kasama ko yan. Katagal ko naging kasama yan. Ako ang
kwan sa buhay niya yan. Kumaga, Mm. nagsalba. Nagsalba. Kaya yung, tatay ko. Ayaw nila paniwala. Pero kasi si tatay ko naman, may reliyon na, nag-reliyon na nga, reliyon. Nakupan sila. Nabaliwala niya yung. Naging active siya sa Mm. relay. Nung bandang huli na, itong huling laban na ito, meron naghahanap na sa kanya, nagtatanong. Ayun, nalaman niya. Pinuntahan na siya. Siya yung pinakuha na siya, dinala ng Malacanang. Hindi po kaya si Senyor Marcos, matagal na niyang pinapahanap si tatay. Oo, matagal na. Kumbaga, wala lang siyang source na Mm. kakilala para makaabot kay tatay. Oo. Yung pagpapahanap niya. Papahanap niya. Baka po ganon. Ganun. Kaya yung huling panahon na lang, doon Oo. na lang nakarating kay tatay. Naka- na doon nakarating. pinapahanap siya. Yung laban niyang huli. Opo. Sige po. Siyang, mula nung nag-umpisa silang nangumpan niya, doon na siya nakatutulog, nakatira, Malacanang. Nakagal, buwan. Uwi siya sa amin. Sasaglit lang, may sasakyan sila. Uwi. Bibigyan lang ng pera namin sa amin. Alis na naman, uwi na naman, balik uli. Ganun nun, trabaho niya. Puta. Nung pagdating nila galing sa kumpanyahan, pag namamahinga sila, Lawak. tapos punta siya ng Ilocos. Pero may ano naman kuya, may binibigay namang budget. Oh, bibigay siya ng budget. Binibigay budget nga niya sa amin. Sabi nga niya, itong perang ito, bigyan mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. At para meron silang panggastos. At saka na lang natin pag-uusapan yan sa pag mayari tayo ng election. eleksyon. Ano yung kuya, may pamilya na rin kayo na? Wala pa. Ha? Tinatapa ko ha. Wala pa, binata pa kami lahat. No, wala pang may asawa sa amin. Yun ang sabi niya. Totoo kan. Amin, tatay ko. Magtiis-tiis lang kayo. Pag nangyari eleksyon, nakaupo si Marcos. Awan ko kung saan niya tayo dadalahin. Sabi nga ni Marcos, May plano. pag nangyari itong eleksyon natin na ito, laban na ito, ang buong pamilya mo, kukunin natin. Ayun, pagkabutan naman ng ganong, kodita. Pero siguro kuya, kung panatagpuan ni Senyor Marcos si tatay, Ay, awa. nung mga bago-bago pa lang siya presidente, Oo. baka pati kayo ginawa rin. Sana. Na, Hindi kayo pababayaan kasi hindi niya pababayaan si tatay. hindi niya kapababayaan ni, Kaya ngayon ang pangako niya, yung mayari lang yung laban nilang ito. Sabi ng tatay ko, mayari lang itong eleksyon, laban natin, eleksyon na ito. Ginawa na rin kayo. Hindi na nga umabot. Si Kon nga raw eh. Ano? Si Rod Navarro. Na senior, yung si Rod Navarro, yung senior, yung announcer. Ikaw, siya nga ang kon nila eh, yung speaker nila. Opo, na ano Oo. si Rod na ba? Si Rod Navarro. Nag-away pa si raw ni tatay ko yun eh. Bakit ko yun? Sabi raw ni Rod Navarro eh. Oh, gawa-gawa mo lang yan. Baka hindi naman kayo magsama ni Marcos. Kaya lang kayo magsasama kanya. Parang yan. Yung binusa nga ginawa ron tatay ko. Yung daw ininom nilang alak eh. Ginawa niya sa kupete. Binuhusan daw niya sa ulo si Rod Navarro. Bakit daw ganun kuya? Dahil ini-insulto raw siya. Talo talaga, no kuya? Eh kami kako, kabi ron ni tatay ko, hindi ko naman pinipilit na maniwala kayo. Doon na lang kayo magtanong sa kanya. Kung sino ako sa kanya. Tapang.
pang nang... Laki yun. Ha? Sabi nga ni Navarro. Tapos sabi ron na yan. Hingga sa inawat daw sila ng ni Gobernador Dumlao. Ng Biskaya. Ay, yung Dumlao. Yung gobernador dati dyan. Ay, kasama rin. Makadahil kasi kasandal, yun ang talagang kasandal kasama ni Marcos. Yung si Dumlao. Si Dumlao. Pero naging gobernador nga si yun. Kaya pag nung stati ko noon, pag yari, hindi nagkukuhan, pinapatawag ni Dumlao dyan sa Biskaya. Dahil magkaibigan silang dalawa ni Dumlao. Yun ang kakuhanan ni Marcos. Sundalo niya. Pero si tatay ko hindi na sundalo. Doon lang sila nagkita kasi nung nasa taguan si tatay ko sa Paksulila, doon tumakbo si Marcos. Doon na sila nagkilala nung may tama. Nagkilala. Pero si Dumlao, kuya. Si Dumlao, opisyal ni Marcos. Ibig sabihin si Senior Marcos saka si Dumlao, isang platoon. Magka-platon. Ano naman po, si tatay niyo, kuya. Ibang platon Ibang na. platon. Pero magkasama sila sa battle. Batil. Sa Bataan. Sa Bataan po. Bataan. Yan ang istorya, kuya. Kaya- Pagkanood to ng kuya, mga maraming Marcos pa. Kaya si tatay ko, si Marcos, talagang magka-close talaga yan. Kasama. Dahil marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hanggang sa gera, hanggang sa nagsama sila. Itong huling laban ni Marcos, magkasama sila. Kaya panay huli nga nung gera, patras na, nung nagsama sila. Kuya, paano yung kunwari, di ba, dinala ni tatay mo sa Nueva Ecija si Senior Marcos? Tapos po, after 10 days, almost 2 weeks dito, bumalik sila ng... Galing sila sa Pantabangan. Opo. Nagpunta sila rito ng 3 araw. Bataan yun. kuya. Galing sila ng Bataan yun. Bataan. Nilakad lang nila mula Bataan ka Tarlac. Opo. Tapos Tarlac to Pantabangan to Karanglan. Karanglan to Benguet. To Benguet. Layo. Lakad-lakad. Lakad lang. Katagal nga magagawa pa nung daw umalis sila rito. Nagluto na sila, nagawa ng baon nila. Pagdating naman daw sa mga igorot, pinapakain sila. Lakad-lakad lang. Tapos, kuya, saan na sila naghiwalay? Doon sa doon sa na-encounter daw sila uli sa Imogan Imogan. Benguet na rin yun doon sa Doon na po sila naghiwalay. Hanggang sa hindi na sila nagkita ulit. Doon na nung naghiwalay sila ron, din na sila nagkita. Pero pinasabi raw ni Marcos sa kanya, magkikita pa rin tayo. Isipin niyo po yun, from Bataan. Doon siya sa Bataan na tinupkup ni tatay. Kuya, yung Kup niya inako na. niya, yung pagkakabaril na gano'n. Senior Marcos. Hanggang pumunta ng Tarlac. Ang tagal niya pala na inalagaan. Nalagaan niya, tagal Siya naggamot-gamot. Hindi rin siya makakalaban. Di ba? Ha? Hindi rin siya makakalaban si Senior Marcos. Ala na dahil may tama. Kailangan niya magpagaling. Yung baril niya, Ay, Yung- mayang. yung baril niya, Mga anak ka na rin. isang maikli, saka isang mahaba. Si Senior kuya. Marcos. Ginawa nila para hindi sila mahalatang sundalo. Iniwan doon sa taga-Pantabangan yung baril. Umalis na sila roon. Ang hawak lang ni Marcos yung 45 niya sa si tatay ko. Iniwan na nila yung baril nilang palang gera. Yung mahaba.
Panay maikli lang dala nila. Rito, naglakad sila. Ay, marami. Hanggang dyan, sa amin dyan. Dahil sa bahay ng kuyang niya. Tatay ko. May 3 araw sila dyan. May mga hapon nga raw nagalughog sa mga bahay-bahay nung araw ng mga hapon. Hanggang sa tinakpan daw nila yung si Marcos. Sila. Ng kumot, saka raw sila umupo yung mga matatanda. Upuan sila. Dahil hinahanap, meron silang hinahanap na tao. Nung naala na sila, nung mga pana, 3 araw sila rin na mahinga. Naglakad sila ulit. Hanggang Burgos, papaganong Aritaw. Kuya, bakit ganon si Marcos ang target nila? Bakit po? Aywan ko kung bakit. Kasi kung matalino. Matalino eh. Hanggang sa nahihatid niya diyan. Lakad. Siya naggagamot. Si tatay po. At mamagana nga impa niya. Kukuha raw ng talbos ng bayawas, lalagan tatay ko, ginagamot nila. Tapos meron na igorot na tumutulong din sa kanyang gagamot. Matagal yung kanila, yung pagka-travel nila rin para kadadal, hindi naman makalakad nga na mabilis. Hindi kaya akbay-akbay lang daw ng tatay ko siya. Nakakbay din eh. Pag mayroong sapa, kaya natatag rin, binubuhat tatay ko. Bubuhatin na naman. Kaya, balik po namin, gusto ko makita yung picture. Yung picture nila, kukunin ko nandyan. Para po Picture niya. maisama ko dito sa para makita yung kumbaga katibayan no kuya na talaga sila. Sabi nga ni tatay ko Marcos nga, dati ng mayaman, may kaya dahil yun lang daw itsura niya, dahil kasi nga. O kasi kuya yung nanay niya, Donya. Oo. Sabi nila, Donya Josefa. Buhay pa yun nung si tatay ko. Yung nanay niya. Buhay pa. Nagkausap nga raw sila. Pinakilala siya ni Marcos na mabuti na lang at ako rin, tatay ko raw natagpuan ni Marcos na kaibigan niya na nagligtas sa kanya. Nagligtas sa kanya. Malaki raw pasalamat ni Doña Josefa. Sabi raw niya sa Ilocano, kung hindi ikaw, walang presidente. Opo, kasi alala. Kung gera nun kuya, may tinamaan, hanggang dun na lang siya. Hindi na siya makukuhan. Makakala. Kaya malaking utang na loob namin sa iyo. Karon ni Doña Josefa sa kanya. Totoo yun. At ikaw ang nakasama niya. Alin din na, Tutuloy natin kukunin ko yung pakikita sa yung litrato niya, yung kanya niya. Nandun, sa bahay. Sige po. Picturean natin. Para pipicturan ko tapos. Malabon ko lang kasi kaya ayaw naman nila ibigay yung kanya, kaya ginawa lang ko yung ikinuha lang namin sa Kokombanay. Opo. Parang i-print nyo lang. Pero makikita pa rin kuya yung mukha niya. Makikita, lahat makikita pa. Kay Dagol yata yun. Kay Dagol Alam ko kung sino nawawa na. Maraming kumakuha sa litrato. Maraming litrato. Alang natira nung libing niya kasi nung nagkuha na, mabuti lang souvenir namin kakanila kami naman noon, hindi naman namin pansin at siyempre, nakuha nga kami na. Meron pa ro sa kung saan na napunta yung mga litrato. Karami nilang litrato. Ni Senyor Marcos. Meron pa yung makap si Marcos sa garong sa kanya.
Talaga pala, very good. Meron yung nasa bahay naman ngayon, pinapakilala siya ni Marcos. Nasabi raw ni Marcos, itong taong ito, hindi kayang bayaran ng pera yung ginawa niya sa akin. Utang na loob kung malaki yung buhay ko sa kanya. Ito ang iligtas sa akin. Talaga pong inano niya. Na Express niya talaga. kasi ayaw nilang maniwalang si Marcos naging sundalo rin. Si tatay ko nagpatunay Nasundalo si na Marcos si Marcos sundalo. at mayaman. Na tenyente. Tinyente. Pero hindi sila ang magkasama sa isang kumpanya. Ibang kumpanya siya. Tatay ko, ibang kumpanya din. Pero nagsama sila nung si Marcos itinamaan. Sa mismong sa paksol niya, pumunta si Marcos. Siguro mas malapit na tatakbuhan. Mm. Ganun po. Si Cocoberan. ganun Kukuberan. ang, labanan. Kaya siya ang napuntahan, siya ang kumupkop sa kanya. Tatay ko. Siya ang nagsekripisyong naggamot-gamot. Kung anong kan. Ang kagandahan doon, kuya, isipin nyo, hindi alam ni tatay, ng tatay nyo, na magiging presidente, Oo. yung kanyang ginamot-gamot. Mm. Di ba ba? Siguro kay tatay, bilang sundalo, kapwa sundalo, kailangan Kabaro. brother, kumbaga, walang iwanan. Alang iwanan. Opo, ganun. Noong araw, anong kumandidato na si Marcos, kasi may reliyoso si tatay ko eh. Nung manalo na at Marcos presidente na, maraming ayaw maniwalang si Marcos ay naging kasama niya. Na siyang nangiligtas sa kanya. Na siyang naghatid sa Baguio. Kanya. Kalukuhan niyan kayo. Paano kayo nakuha kanya eh. Hindi naman sundalo yan. Ba't sundalo yan? Siya nga tinamaan. May tama siya rito. Sa binti. Kanya. Ako pa, kanya ang naging gamot, naglalanggas. Naglalaga ko ng talbos ng bayabas. Siya, pinuhugas ko. Sabi niya. Tinatalian lang niya. Hanggang sa may uwi niya ng... Sabi raw ni Marcos, ayaw, umuwi ka na. Hanggang dito na lang ako. At magpapatid ako riyan sa kanila dyan dahil malapit na sa amin. Sige, karaya, paalam sila. Andun pa lang, naging magkaibigan sila. Dakap ka nga raw ni Marcos bago siya malis. From yung kuya, Baguio na niya iniwan. Si Senior Marcos. Doon na duman si tatay ko nung pauwi. Diba, Baguio na. Baguio to Nueva Ecija. Doon siya na. Doon na siya duman. At sabi raw niya, yung ginawa mong sakripisyo sa akin, kanya, magkikita pa rin tayo. Tutumbasan ko yan. Yung ginawa mo sa akin. Wala nung, hindi na sila nagkita. Hindi na nagkita. Kasi ito na lang huling laban ni Marcos. Sila uli nagkita. Kasi po pinahanap. Sino yung kuya nagpunta dyan sa inyo na? Kasi nung nagkon siya, meron naghahanap, nagtanong. Sabi, nandong, pinuntahan. Ni-interview. Umalis niya, tapos umuwi na yung nag-interview. Meron dumating na mga sundalo. Tinanong. Diba? Si Marcos nga raw, pinahanap siya. Malayo pa nga lang daw si Nakilala na siya, kuya. Shoo! Nung daw naglalakad sila. Nandun daw si Marcos nakatayo sa pergola, malaki. Tinuro siya. Tinuro raw ng tatay kung gano'n. May patakbo pa nga raw si Marcos na lumapit sa kanya, umakap sa kanya. Siya. Talagang very... Karo niya sa Tagalog, buti na lang nakita kanila.
Ay, ganun. Oo. Muli tayo ulit magsasama. Kasama na sila. Hindi niya na pinuran. Tatay ko. Wala nung nagpunta siya raw. Nagkita sila, magkasama na Oo, hindi na niya. Kahit saan yun, kuya. Oo, di niya na pinuran. Tapos in-interview na siya. Marami na nag-interview. Bagam amin kanya sa Ilocano. Pagkakadwata. Sabihin mo sa kanila lahat yung pagsasama natin kung paano gano'n tayo kahirap ng tama. Sa laban yun, kuya. Kinuwento naman ni tatay ko sa mga Media, siguro. mga media, nagkukuha yun, kumalat na ng kumalat yung kwento nilang yung kwento niya na si Marcos nga ay talagang sundalo. Sabi ni tatay ko, talagang sundalo yan. Ang tatay ko. Kuya, ikaw po, para sa video lang po, kuya. Ano po ang pangalan ng totoo? Loreto Loreto Bautista. Bautista. Loreto Espiritu Bautista. Loreto Espiritu. Ay, espiritu ko po kayo. Nanay din niya. Espiritu. Kapatid, bunso na. Ay, pinsang buo pala kayo ni... Oo. Magkapatid. Nanay niya sa akin, nanay ko magkapatid. Bunso yung nanay niya lang. Ah, pinsang buo pala. Kayo ni kuya. Akala ko parang kasi dami niyang kamag-anak ng pinsan-pinsan, kuya. Diyan, sa Agustin. Pininsan niya. Opo. Bautista Bato Sardo. Sila Sana mayaman si kuya ngayon. Wala talagang hindi kapalaran talaga. Hindi para sa inyo. pabayaan. Hindi pa para sa inyo, te. Hindi para sa amin. Kaya hindi na Nakita na nga sila, namatay pa. Gano'n katindi yun, kahirap yun. Yung kasasama namin, napunta si Imelda sa Karanglan. Hinahanap ng Hilario Bautista. Ay, ganun po. Yung mga kasi... Pag nabuhay, kung buhay, patay na. Ay, Kasasama pa lang namin, patay na po si tatay noon. hinahanap niya. Nagpiesta dyan eh, kaso pinagkagulan kaya hindi tumagal. nung lumaban si Imelda, Opo. Opo, lumaban nga po. hinahanap niya, sabi nga raw ni Imelda, meron akong kilalang Hilario Bautista, Karanglan. Ayun, di ba, nagpunta si Imelda rito noon eh. Ang daming tao. Pinagkagulan. Kaguluhan eh, ala na siya nga, patay na. Sabi nga na, patay na. Sabi nga ng mga nakausap niya, patay na. Anak na lang. Insakto naman kasi, paalis na sila. Kaguluhan na. Talagang sinadya po si tatay. Nanap niya. Tinanong niya kung taga rito nga raw kasi sa Karanglan. Kaya pumasok sila ng Karanglan. Meron akong kakilala rito sa Karanglan. Pumasok sila. Tinanong daw. Dahil hindi naman kami nakausap daw. Kung ano man lang yung mga nakarinig, yung mga nagtanong. Nakausap niya. Sila mayor noon. Ala na, patay na. Pero hindi nyo nakita, kuya. Si Imelda. Kung nakita, sabaan lang. Kumakaway. Nung pauwi na sila, makaway siya. Nakabas. Kasi nangangampay niya noon. Nakakabas sila. Tapos sabi nila, maraming nagtatanong si Imelda sa tatay mo. Ala naman na yung tatay mo. Kano na, sinabi naman nila patay na. Pero patay na talaga. Patay na. Nung lumaban siya. abutan ko po ito. Sino nga po ang nauna? Si tatay niyo o si sino? Tatay ko Ang nauna. naunang namatay dahil dinala pa sa Hawaii. Ah, Iuwi siya ng Hawaii si Marcos noon eh. doon siya na-stroke. Doon kuya, naman si siya tatay. namatay. Ay, na-stroke mo na si tatay, hindi pa nagpuntang Hawaii si senyor. Kasalukuyan pa lang nakakagulo. Nagkukudit na nga. Kaya hindi nga maidala ng Manila sa tatay ko, may travel eh. Opo. Para magpagamot sa Para gamutin. Opo. Pinakukuha. Pinakukuha ni senyor. Kaso hindi naman na pwede dahil gulo na nga. Opo. Nagkaroon na ng mga checkpoint na sa mga highway. Kaya helicopter ang ginamit. Kaya wala na din obra. Wala na.